kababayan, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Kapatid ng biktima na binaril sa loob ng Victory Liner bus mga kababayan ay nagsalita na nga po ito. May salaysay nga po itong kapatid ng biktima na karumal-dumal nga na pinatay sa loob ng Victory Liner bus mga kababayan, kasama yung kanyang kalib-in. May sinalaysay nga at ibinahagi nga mga kababayan ang tungkol sa bangayan at awayan ng mag-ina mga kababayan. Ito yung pangunahing suspect ngayon, yung anak ng biktima na nag-iisang lalaki mga kababayan. Noon pala mga kababayan ay tinutukan ng baril itong namatay mga kababayan, yung kanyang ina ay tinutukan nga na ng baril ng kanyang kaisa-isang anak at may warrant of arrest na rin pala ito mga kababayan na inilabas ng korte. Ito na nga mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong pakinggan at panoorin. Salaysay ng kapatid na si Susana Mendoza Aruken, ang biktimang walang awang pinagbabaril sa loob ng Victory Liner na ang maaring isang PUI or person under investigation ay ang kanyang sariling nag-iisang anak. Pakinggan. Isiniwalat ng kapatid ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong ika-15 ng Nobyembre ang ginawang pagnanakaw ng anak sa biktima. Sa salaysay sa Caranglan Police nitong ika-16 ng Nobyembre ni Susana Mendoza Aruken, kapatid ng babaeng biktima na si Gloria Mendoza Atolano, bago ang krimen, nagawa na raw tutukan ng baril ng kanyang pamangkin na si Charlito Mendoza Atolano Jr., alias Tisoy, nitong Abril o Mayo taong 2023 ang kanyang ina. Hindi na raw ito pinalaki pa ng kanyang ate Gloria dahil baka makulong ang nag-iisa niyang anak. Nagsimula raw na hindi magkibuan ang mag-ina nang dumating sila galing Canada. Kinuha raw kasi ni Tisoy ang passport ng kanyang ina at apo nito para hindi agad makauwi sa Pilipinas. Nalaman din umano ni Gloria na nauna nang umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Purok 6, Santa Luciana, Cauayan City, Isabela. Sumunod na nangyari ay nalaman naman aniya ng kanyang ate Gloria na dinestrongka ni Tisoy sa pamamagitan ng acetylene ang kanyang vault na nasa kanyang bahay sa Lucas Subdivision, San Fermin, Cauayan City. Ani Susana, naglalaman umano ang vault ng humigit kumulang 3 na milyong piso halaga ng alahas at iba't ibang uri ng titulo na nakapangalan sa kanilang mga magulang, sa kanyang ate Gloria at sa pamangkin na si Tisoy. Dahil dito'y kinasuhan aniya ng kanyang ate Gloria ng kasong robbery si Tisoy pati na rin ang kalib nitong si Remina Legarteja. Sinampahan din aniya ng kanyang ate Gloria si Tisoy ng karnapong matapos kunin ang pag-aari niyang pick-up truck. Kinumpirma ni Susana na may warrant of arrest laban kina Tisoy at Remina dahil sa nabanggit na mga kaso pero nakalaya pansamantala matapos magpiyansa ng P720,000. Maaari aniyang pinagkunan ng pampiyansa ni Tisoy ang ibinenta nitong 4 na ektaryang lupang nakapangalan sa kanya sa halagang 1.5 na milyong piso kada ektarya. Samantala, tinanong si Susana kung bakit nag-commute at hindi nagdala ng sasakyan ang kanyang kapatid at kalib-in nito ng 5 taon na si Arman Alivia Bautista. Ang sabi po niya sa kanyang katulong ay balikan lamang sila papuntang Tarlac City upang kunin ang alahas nito na iwan na nagkakahalaga ng kalahating milyon. At masama din ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yun, ani Susana. Huli raw nakausap ng kanyang kapatid bago umalis ay ang katulong nitong si Annalyn Abad na siya ring kumuha ng tricycle upang ihatid sila sa terminal ng Victory Liner. Matatanda ang inihayag ng Philippine National Police na isa sa posibleng person of interest sa brutal na pagpatay kina Gloria at Arman ang anak ng una. Yun ang mga kababayan, ito yung nakapagtataka kung paano nalaman nung mga gunman na nandoon nga sakay sa isang Victory Liner bus itong mga biktima mga kababayan. Ang nakakaalam lang pala itong katulong. Baka naman mga kababayan may nangyari sa buwatan dito sa katulong na ito. Dapat makipagtulungan na itong katulong na ito. Wala namang ibang nakakaalam
kung hindi lang ito mga kababayan, sa palagay lang natin kasi nga doon sa salaysay ng kapatid na sinasabi nga nang nakakaalam itong katulong lang at kumuha pa ng tricycle para ihatid sa terminal. Ibig sabihin mga kababayan, ang nakakaalam talaga na sumakay ng bus itong magka-live-in partner na ito ay itong katulong mga kababayan. Hindi kaya tinimbrihan yung anak mga kababayan kasi nga may alita na pala, napakalalim na ng alita nila. Kung noon nga natutukan o tinutukan ng baril yung kanyang ina, may talaga, may tendency talaga mga kababayan na pwedeng gumawa ng karahasan itong anak na ito dahil nga sa kayamanan mga kababayan. Baka yung asawa naman ng anak ng pinatay mga kababayan, baka yun din yung isa sa mga nag-utos kasi nga kasama pala ito sa may warrant of arrest mga kababayan. Nakapagpiyansa lang itong dalawa na ito dahil nga ayon sa kapatid ng biktima ay nakapagbinta ng lupa mga kababayan. Kaya nakapagpiyansa ng malaking halaga, 700,000 mahigit mga kababayan. Malaking halaga yun kung tutusin mga kababayan. Yun ang samantala mga kababayan, dinala na nga yung mga bangkay ng biktima doon sa Nueva Ecija mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Una lang naiuwi ang mga labi ng isa sa mga biktima sa pamamaril sa isang bus sa bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija. Ang mga labi ni Arman Bautista, 55 anyos, tubong Coronadal City, South Cotabato, ay inuwi ng kanyang mga kaanak sa barangay San Vicente sa lalawigan ng Tarlac sa tulong ng Tarlac PNP. Sa isang panayam kay Rowan Ortiz, embalsamador sa puneraryang pinagdalhan sa mga biktima, sinabi nito na nagtamon si Bautista ng isang tama ng baril sa pareho niyang braso at isang tama naman ng baril sa kanyang batok, habang ang isa naman sa mga biktima na kinilalang si Gloria Mendoza Quiliano, 60 years old at residente ng Santa Luciana, Cauayan City, Isabela, ay nagtamo ng 3 tama ng baril sa kanyang ulo. Sa kaugnay na pakikipagpanayam sa mga kaanak ng mga biktima na pag-alamang nangyari rin umano ang parehong insidente sa ama ni Quiliano dahil umano sa away sa lupa. Saad ng mga ito na wala umano silang nabalita ang kaaway ni Quiliano, kaya naman ay laking gulat nila nang mabalitaan nila ang pangyayari. Lumalabas din na 5 taon nang nagsasama si Quiliano at Bautista bilang mag-live-in partner, kung saan ay pareho silang hiwalay sa kanilang mga asawa at mayroon silang isang anak. Samantala, ibinahagi naman ng mga kaanak ni Bautista na iuwi muna sa Bungabon, Nueva Ecija ang kanyang mga labi kung saan sila bibili ng kabaong para rito. Hiwalay umano silang lalamayan at iuwi sa kanilang mga bahay. Kamakailan lamang nang dumating ng bansa ang babaeng biktima galing ng Canada at hinihintay na lamang ang pagdating ng anak nito at orihinal nitong asawa upang kunin ang sa punerarya. May 2 tama sa braso yung lalaki magkapila sa batok. Lang. Sir, at oras po sila dinala dito? Nakuha namin sila doon 6 to 7 p.m. sa hapon. Mga 12 pa ata, 12 to 1 nung nadala ko yun. Sir, naging masala naman po. Hindi nahirap critical din or hindi naman po. Normal. Parang yun ang mga kababayan, sinigurado talaga nitong gunman na ito, napatay talaga itong babae. Na pagbiruin nyo ba naman mga kababayan, ilang tama ng bala. Yung lalaki, 2 sa braso, 1 sa batok, talagang malapitan mga kababayan nung ginawa nga ng pagbaril. Kaya talagang grabe sunod-sunod yung nangyaring patayan mga kababayan dito sa ating bansa ngayon. Kaya yung mga senador nga nag-alala na rin, puro lang kayo pag-alala, wala naman kayong aksyon. Kung puro lang pag-alala kayo dyan, excuse me, sa Senado, kung wala naman kayong gagawin, kayo yung may kapangyarihan para iutos sa lahat ng law enforcement dito sa ating bansa para nga magkaroon ng mas mahigpit na mga checkpoint, kung ano-ano mga kababayan na gagawin para nga masalanta o matigil itong nangyaring patayan nga dito sa ating bansa ngayon. Grabe mga kababayan, nakakatakot na yung nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay mag-shoutout muna tayo. Wala tayong upload kahapon dahil may lakad tayo. Yun, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan Good evening po, nasa work pa rin.
sana buhay pa si Catherine Camilon. Kawawa naman ang mga magulang po at isa rin akong ina. Sa panahon ngayon, hindi imposible na hindi mangyari sa atin. Tama talaga, Ma'am Joyce, talaga naman. Shout out na rin kay Daniel Monteruso. Hay nako, pulis, di ko alam kung matutuwa pa ako sa inyo, lalo na itong may kaso kay Catherine. Parusahan na yan, patunayan. Kaso nga lang, ang problema dito Pinas, pag nilabasan ng pera, matik na yan, parang aso nakawala at pag-alagala naghahanap ng masarap na pagkain. Tama. Shout out kay Melanie Apostol. Listen sa mga pulis, pinaghirapan sa trabaho, hindi makukuha sino ngayon ang kawawa kundi asawa at mga anak, kakahiya ng pamilya. At kay Catherine, ginawa mong bakit katitser ka pa naman? Yun na nga. Ay, teacher, tapos sa beauty queen, tapos maganda, pumatol sa isang pulis, mga kababayan, pulis na matulis. Shout out rin kay Rogelio Soriano. Rondi, dapat ibalik ang Rondi, dapat ibalik nyo ang death penalty, mga congressman at mga senador. Ibalik nyo ang death penalty, kahit pigilin pa ng mga obispo at mga pari, huwag sila makialam dahil natin sila pinakialaman dyan. Medyo baba ang krimen dito sa atin ang pag merong death penalty. Tama talaga. Bakit nakikialam naman talaga? Bakit nakikialam itong simbahan sa usaping death penalty, mga kababayan? Kaya ba nilang lutasin ang mga problema at patayang nangyari sa ating bansa? Di ba hindi? Dapat ipaubaya nila sa pamahalaan kung anong dapat gawin, mga kababayan. Hindi yung akala nila sila yung napakagaling. Pero pagdating naman sa mga krimen, puro lang, ipagdasal natin ang kaluluwa ni ganito. Wala namang nangyari, mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin yung patayan. Shout out na rin kay Wildon Rica Plaza. Imbestigahan ng maigi kasi kung may iba na person of interest, sana yan, diyan ay kailangan matukoy ang tunay na salarin kasi wala ng ibang kaaway. Yan na nga, anak lang ang kaaway, mga kababayan. Kaya shout out na rin kay Mundoy, kay Mandy Mukling. Kahit mga insik, walang takot kasi alam na walang nakukulong. Basta may pera. Tama. Shout out na rin kay Cesar Gantel. Yap-yap lang. Nang yap-yap kasi ang alam ng gobyerno natin. Sana itanong nyo sa DOJ at PNP. Yun na nga, no? At shout out rin kay Hipulito Bernardino. Puro kayo dak-dak, sabi ni Hipulito. Member General Diyos ng Pulilan, Bulacan, kaya mainam yung may napag-uusapan kahit paano, just in case, tulad na, sana yun. Tulad yan, makakatulong, di ba? Ingat lagi and more please from Pulilan, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Member General Diyos ng Pulilan, Bulacan. Roberto Mambali, shout out. Sana buhay lang, pero kawawa siya sa nagtago sa kanya. Shout out na rin kay Reggie Urpan, yung driver kung may alam, yun magsalita na para hindi ka makakasuhan. Shout out na rin kay Idisa Borby, ibalik nyo na kasi ang death penalty. Sigaw ng ating mga kababayan, ibalik ang death penalty. Ayan ng mga congressman at senador, mga kababayan. Kasi sila yung unang mabibitay. Yung corruption, dapat may parusang bitayan. Bini Igam, ikaw na may pakana, managot ka 100%, kau ang may pakana, kakagagawan pala, sorry. Shout out din kay Celso Mindanao, shout out meron nga nakulong na nakipagbarilan pa. Mayroong tama. Ma'am Joy, shout out Narcisa Dinapo, shout out, nga ba talaga, tahimik naman ang husto. Ano na ba? Shout out na rin kay Madison Pedro. Mahina kasi ang batas dito sa Pinas. Takot sa mga mayayamang mayayamang kriminal. Saan na ba nawala, mga kaibigan? Hanapin ko muna.
Mayamang kriminal kaya ito ang nangyari sa bansa natin. Matindi ang sabwatan pag pira ang gumalaw. Kaya walang justice pag may pira. Yun ang ano, tama talaga. Pira ang nagdidikta sa lahat, mga kababayan. Yun ang ano, hanggang dito lang muna ano, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.